Hello guys! Welcome back to the Alex Sub channel. Sa video tutorial na ito, pag-uusapan naman natin ang wiring diagram at coding ng ating self-balancing robot kit from Alex Hub Electronics. This is part 2 of our tutorial series. So kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 kung saan natin inassemble ang robot, make sure to check that out first. So before we begin, quick recap lang tayo tungkol sa ating self-balancing robot. Ang self-balancing robot ay isang two-wheeled robot na kayang panatilihin ang sarili niyang balanse gamit ang mga sensors at control systems. Ginagamit ito ang MPU 6050 sensor na may accelerometer at gyroscope para ma-detect ang angle at movement ng robot. Kapag naramdaman ng sensor na natutumba ang robot, nagsisend ito ng data sa Arduino Uno na siyang nagka-calculate ng kailangang galaw ng motors para bumalik sa balanced position. Sa part 2 na ito, ituturo ko ang wiring diagram at code para gumana ang robot ng maayos. So tara, simulan na natin ang wiring and coding ng ating self-balancing robot kit. First, let's discuss now the diagram. Yung mga components sa FreeSync diagram ay naka-orient based sa actual hardware setup natin, kaya kung paano sila naka-layout sa diagram, ganun din dapat sa physical build para hindi nakakalito sa wiring. So kung nakikita nyo, ito yung ating Arduino Uno board, L298N motor drivers, MPU 6050, 2 DC motors, battery pack, barrel jack adapter, and switch. So una, yung positive wire or yung red wire mula sa 18650 battery pack, dadaan muna sa switch. Ito yung magiging main on and off control ng buong system natin. After ng switch, tsaka lang siya papasok sa positive terminal ng barrel jack adapter. Yung negative wire o black wire, wala na siyang switch, diretso na agad sa negative terminal ng barrel jack. Tapos, from the barrel jack, pinapower na natin ang Arduino Uno board, and not just that, yung 12 volts input ng L298N motor driver, ikakabit din natin sa same positive line galing sa barrel jack. So, parang nag-share ng power ang Arduino Uno at L298N galing sa same battery pack. And don't forget na kailangan ng common ground, so dapat ang ground ng Arduino Uno, L298N at battery ay magkakadugtong. Okay, so punta naman tayo sa motor connections. Dito, gumamit tayo ng L298N motor driver module para kontrolin ang dalawang DC motors natin. Ang L298N ay may dalawang motor channels, motor A at motor B. Kaya perfect siya para sa ating left at right motor. Ikakabit natin ang dalawang wires ng bawat DC motor sa out1 at out2 at out3 at out4 ng L298N. Depende kung aling motor ang gusto mong gawing left or right. So sa setup natin, ikinabit ko ang left motor sa out3 at out4 at ang right motor naman sa out1 at out2. Next, yung control pins naman, kinonect natin ang mga IN pins ng L298N modules papunta sa Arduino Uno. So we connect the IN1 sa pin 5, IN2 sa pin 6, IN3 sa pin 7, at IN4 sa pin 8 para makontrol natin ang direction at movement ng mga motors gamit ang Arduino code. So bukod dito, kailangan din natin i-connect ang ENA sa pin 9 at ENB sa pin 10 to control speed. Ngayon, punta naman tayo sa connections ng MPU 6050. Ang MPU 6050 ay isang 6-axis gyroscope at accelerometer sensor na gumagamit ng I2C communication protocol. Kaya kailangan lang natin ng dalawang signal wires bukod sa power connections. Iko-connect natin ang VCC pin ng MPU 6050 sa 5 volts pin ng Arduino at ang ground pin sa ground ng Arduino. Para naman sa data lines, ikabit ang SDA pin sa A4 at ang SCL pin sa A5 ng Arduino Uno dahil ito ang default I2C pins ng board. And bukod dito, i-connect natin ang INT pin ng MPU 6050 sa digital pin 2 ng Arduino. Ang INT or interrupt pin ay ginagamit para magbigay ng signal sa Arduino kapag may bagong data na available mula sa sensor. And that's all for our wiring connections. Let's proceed now to our coding. So una, need muna natin mag-install ng mga libraries.
So I got my libraries from GitHub, so you can see the link in the screen. I-download lang natin ang files, tapos i-extract at i-import sa Arduino IDE sa pamamagitan ng sketch, include library, then add zip library. May dalawa tayong code na gagamitin dito. Una, yung calibration code. Dito tayo kukuha ng mga data mula sa MPU6050 sensor para makalibrate natin ito ng tama. Sa step na ito, sinusukat natin yung mga offsets para masigurong accurate ang readings natin. Ang pangalawa naman nating code ay ang main code. Dito natin i-input yung calibration data na nakuha sa unang code, tapos dito na gagamitin yung sensor para sa actual na balancing ng robot. Dito na rin tumatakbo ang PID control at motor control. So, pag-usapan muna natin ang calibration code. Ang purpose ng calibration code ay para makuha natin ang tamang offset values ng MPU6050 sensor, kasi kahit bago ang sensor, may mga maliit na pagkakaiba sa measurements niya na kailangan i-correct para maging accurate ang readings. So una, kailangan mong i-include yung mga libraries na I2C Dev at MPU6050, 6-axis motion apps 20 para magamit yung mga functions ng MPU6050 sensor at para makipag-communicate sa kanya gamit ang I2C protocol. Kung gumagamit ka ng Arduino Wire Library para sa I2C, kasama rin siya sa code para gumana ng maayos yung communication. Gumawa tayo ng object na MPU mula sa MPU6050 class para ma-access natin yung mga features ng sensor. Meron ding variable na dev status na magki-keep track kung successful ba yung mga operations natin or may error. Sa setup function, unang step ay initialize natin yung I2C communication. So, sisimulan natin yung bus at isa-set yung clock speed sa 400 kHz para mabilis ang data transfer. Pagkatapos, sisimulan natin yung serial communication para makapag-output tayo ng status sa computer gamit yung baud rate na 115,200. May konting paalala na sa mas mabagal na processors, mas maganda kung bababaan ang baud rate para hindi magkaproblema. Sunod, i-initialize natin yung MPU6050 sensor gamit yung MPU.initialize function, tapos chine-check natin kung connected ba talaga yung sensor gamit yung test connection. Magpiprint siya ng connection successful kapag okay or connection failed kung may problema. Pagkatapos nun, hihintayin natin na mag-send ka ng kahit anong character sa serial monitor para simulan yung proseso ng DMP programming. Pinapakita nito na ready ka na, tapos i-empty muna yung input buffer para walang kalat na data. Pag ready na, sinisimulan natin i-initialize yung DMP gamit ang DMP initialize. Kapag successful, ibig sabihin ang dev status ay 0, sasagawa tayo ng calibration para sa accelerometer at gyroscope gamit yung calibrate axle 6 at calibrate gyro 6. Ang ibig sabihin nun ay kukuha siya ng 6 samples para i-calculate yung tamang offsets o bias ng sensor. Kapag tapos na, ipiprint niya yung mga calibration offsets para makita mo yung mga values na kailangan sa susunod na step ng iyong project. Ang loop function naman ay walang laman kasi dito lang gagawin yung calibration at setup, tapos hintayin na lang ang device. And that's all for our calibration code. Now, let's proceed with our main code. Sa code na ito, dito natin gagamitin ang mga calibration values na nakuha natin mula sa previous step. Ibig sabihin, ito na yung core ng ating robot operation. Dito na papasok ang actual reading ng sensor para ma-detect ang movement o ang tilt ng robot. At dito na rin magaganap ang motor control gamit ang PID algorithm para ma-maintain ang balance ng robot. So una, nag-import tayo ng mga kinakailangang libraries tulad ng PID version 1.h para sa PID control at MPU6050 6-axis motion apps 20.h para mabasa ang motion data galing sa MPU6050. May kasama rin itong wire.h kung ang I2C communication ay gumagamit ng Arduino's Wire Library. And then, gumagamit ang code ng MPU6050 sensor para makuha ang orientation ng robot, in particular ang pitch or pagkakiling ng robot forward o backward, at ikot pa kanan o pakaliwa.
May object na MPU na siyang magbibigay ng access sa sensor. Gumamit din ng mga variables gaya ng quaternion, gravity, at YPR para hawakan ang raw at converted data na mula sa sensor. Ang setup MPU function ay nag-i-initialize ng MPU 6050. Dito sinet ang mga offset values ng accelerometer at gyroscope para makorek ang mga sensor reading based sa hardware calibration. Kapag naging successful ang initialization, i-activate ang DMP o Digital Motion Processor ng sensor na siyang nagbibigay ng pre-processed pitch, roll, at yaw values. Sunod, nakadefine din dito ang PID constants, KP, KI, and KD para sa pitch at yaw. Ang PID or Proportional Integral Derivative ay isang type ng control system na ginagamit para i-correct ang pagkabalanse ng robot. Kapag nagkakiling ang robot gamit ang PID, i-evaluate nito kung gaano kalaki ang error at gaano kabilis itong nagbabago para makapag-adjust ng motor speed at direction. And then, may setup PID function na nagsaset ng PID limits at mode. Tapos, sa setup motors function, sinet ang direction at speed control ng dalawang motors ng robot gamit ang mga pin mode at rotate motor function. Pagdating sa loop function, ito na ang main logic ng robot. Kapag may bagong data na nakuha mula sa MPU 6050, kinukuha nito ang pitch angle at yaw rate. Ang data na ito ang ginagamit sa PID computation. Then, ang resulta or PID output ay ginagamit para kontrolin ang motors at ma-maintain ang balanse ng robot. Sa rotate motor function, tinitingnan kung negative or positive ang speed. Kung negative, magre-reverse ang motor. Kung positive, forward siya. Kapag naset na ang direction, ina-adjust ang speed values gamit ang analog right function para sa PWM motor control. And that's all guys para sa ating coding. Tapos na nating i-wire at i-code ang ating self-balancing robot. Sa part 3 ng ating tutorial, magka-calibrate na tayo at magta-testing ng performance ng ating robot. Exciting part na to dahil dito natin makikita kung gumagana ng maayos ang lahat ng pinaghirapan nating setup at code. Kaya abangan nyo ang susunod na bahagi, calibration at actual testing ng ating self-balancing robot. So don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bagong tutorials. This is Alex Hub powering up your projects. Kita-kits sa next video.